So, good day po sa lahat. Gagawa po tayo ng basic na stop, start na controller sa motor o motor control na. Pinaka-basic muna tayo. So, ito mga gamitin natin. Breaker para sa control. Lalagyan natin yung breaker ng control para in case na may fault or pwede natin patayin o mag-trip siya kung magkaroon ng grounded yung mga wiring. Next is magnetic contactor. Ito yung magnetic contactor. Overload relay. Yung overload relay, mas maganda yung gagamitin niya is match siya contactor para pag kinabit match siya. And then push button natin, normally open, green, normally close, red. Lagyan natin ang emergency stop, indicator pilot valve. Green means run, red means stop. So kailangan din natin ng wire para sa control. Then ito, terminal lang. Hindi na muna natin lagyan ng terminal lang kasi demo pa naman ito at tutorial para mabilis ang ating. So una-una sa ganitong kailangan muna natin gumawa ng ladder diagram. Ito po is para sa mga nag-uumpisa pa lang na gumawa ng motor control. So mag-i-start tayo sa basic. Pagawa muna tayo ng diagram para sa pag-wiring natin hindi tayo malilito. So una, lagyan natin dito ng breaker. So line 1. Next, lagyan natin close. Lagyan natin ito ng M represent magnetic contactor M1. And then close contact ng overload. So ilagay natin dito yung overload. Dito sa line 2, breaker dyan. So ito line 1, line 2. Next, lagyan natin ng locking contact. Auxiliary ng M1. Normally open. So ito, auxiliary contact na to dito sa M1. So lalagyan natin ng address na M1. Meaning yung contact na to normally open is dito siya sa N1. So ito, hindi natin ang pangalan. Stop. Emergency stop. So isa, stop. Ito, start. So ito na yung, ang tawag dito is RAM. Kung maglalagay pa tayo ng isang contactor dito is RAM 2 parang sa PLC kung program ladder diagram. Basic lang to. So umpisa natin. Lagay na din natin yung
pilot valve. So, ang pilot valve, natin sa inyo green program. And then, stop. Maglalagay tayo dito ng normally close na aling din dyan sa M1 auxiliary. So M1 dito. Ito na yung red. So ito, ang red, pwede ito dito, yung line 2 pwede ito dito. Kaya lang kung mag-trip, patay din siya. So dito na i-delete ko sa line 2. May diagram na tayo. So wiring na. Ang technique ko dito, pag magwa-wiring ako, so pwede nyo din i-apply. Ito output, or output to. Ang input natin is ito, tatlong switch. Input yan, digital input. Ito yung output. So, dito muna tayo sa line 2. Ang ginagawa ko dito para technique mabilis mag-wiring kahit madami pa yan. Siyempre ang control, line 1, line 2 lang. Then ang control natin is, gagamitin natin is 20 volt. Ang control. May mga control na magamit ng iba pag sa malalaking motor control. Ginagamitan ng 24 volt. So depende yan sa voltahe ng coil ng magnetic contactor. Depende sa design, no? Kung gagamitin mo sa PLC, 24 volt yung may mga 24 volt nito. Saka yung mga relay 24 volt yun. Or kung supply nyo wala kayong 220, 440, gagamitan nyo ng step down transformer 440 to 20 volt para makakuha ng 220 volt. Yun ang gagamitin na supply para sa control. So ganito ang ginagawa kong technique pag nagwa-wiring. Sa line 1, line 2, natiin muna natin. Dito muna tayo sa line 2. So ito muna tayo magwa-wire. Ito muna yung wiring natin. So isa-isahin ulit natin. Ito breaker. Ito yan, line 1, line 2. Emergency start. Ayan, ito. Stop. Normally close. Ayan. Start mag-green. Ayan. Contactor M1. Ito. Overload. Kuhanin natin yung contact na normally close. Ayan. Nandito yung normally close na 95, 98. Yung dalawang ilaw. So start tayo dito. So unahin natin is dito sa line 2. Kabit muna natin ito contactor. Ito match to. So kagandahan pag match, ano siya, salpak siya. Bali 3 phase to. Gagawin natin yun is direct inline stop start na starter sa electric motor. So ayan, nakakabit na.
Bali dito yung magiging supply ng motor. Tatlong yan. Line 1, line 2, line 3. Palabas dito. Tataas lang yung amperahe ng motor. Ititrip ng overload. Kung mag-overload, titrip niya. I-open niya to. So patay yung system. So umpisa natin mag-wire dito. Yung control. Ano natin dito na line 2. Line 2, load side. Tapos nito, pupunta yan sa overload. Balat natin. Overload, normally close. Napaiksi. Kailangan. Dinitin natin. Para maluwag. Line 2, load side. Ito madali na to wiring. Kung nakamount na to sa enclosure box, palagay na mga device sa din rin. May ibuldak na. Na wire na isa. And then paglabas dito, pupunta na siya sa paglabas niya dito, pupunta na siya sa coil ng tapos yun natin ito na A1 A2. Galing dito, pumasok dyan, lalabas yan dyan kasi may contact yan sa loob na normally close. Ito. So, pagandahan mag-harness nito ito, di pa naman tutorial. Magagawa kayo ito, dapat maganda yung kaway pagka-harness ng wire. So ilagay natin ito sa A2 ng contactor. A2 ng coil. Yan. So, yung wire na to. Next natin is sa green. Pili natin ang green. Na indicator. Basta nag-uumpisa pa lang, basic lang ito. Dito tayo mag-uumpisa sa sa una para pa-advance ang gagawin natin. Hindi na tayo mahirapan. Yung line 2 na green na mga light bulb na to is after ng close contact ng overload relay. So kaya dito siya pasok dito ito. Kaya
paglabas, ito, dito tayo kukuha ng time mo ng green.